Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Lilian. Dito sa ating dulang, Love and Memories. Natamaan ng bala si Itay nang lusubin sila ng mga rebelde. Buti na lang at dumating agad ang backup ni na Itay. Kaya dinala sa ospital at nagpagaling. At di namin makontak. Kaya nagkaproblema si Inay. Pero lagi kaming nananalangin sa kaligtasan ni Itay. Minsan sa paghihintay ni Inay ay may tumawag sa kanya. Ay nako, araw pala ng aking pahinga ngayon. Para mabawi ko naman ang lakas ng aking katawan. At hindi ako mainip sa paghihintay sa asawa ko kung ano na ang nangyari sa misyon niya. Bakit di man lang siya tumawag para alam ko at hindi ako mag-aalala sa kanya? Sana maisipan niya kaming na nag-aalala sa kanya. Ang iisipin ko lang ay ligtas si Mando sa anumang kapahamakan. Magluluto muna ako ng almusal at hindi pa gising si Lilian. May tumatawag sa cellphone ko. Ibang number naman to. Baka kaibigan ni Lilian. Sagutin ko na lang. Hello? Sino to? Hello, Marita. Bando! Ikaw nga ba yan? Bando, bakit ngayon ka lang tumawag? Ano bang nangyari sa'yo? Hindi namin makontak pati cellphone mo. At ibang number pa ang ginamit mo. Teka muna, sandali lang. Isa-isa muna ang tanong at mahina ang kalaban. Pakinggan mo ako at ipapaliwanag ko ang lahat. Ang daya mo talaga. Nag-alala ako ng husto sa'yo. Dati-rati, tawag ka ng tawag sa akin kung nasaan ka na. Pero ano na ngayon? Sabihin mo nga sa akin ang lahat para alam ko kung anong ginawa mo. Kuwar kasi Marita, sunod-sunod ang misyon namin dahil naka-enkwentro namin ang maraming rebelde at ilang kasama ko ang nasawi. Buti na lang at nakatawag kami ng backup kaya nakaligtas ang iba sa amin. Ano? Ay kaya pala. Ganun na lang ang kaba ng aking dibdib. Yun pala, muntik ka nang mapahamak. Ano? Kumusta na ang kalagayan mo dyan? Nasa mission pa ba kayo? Sabihin mo, Mando, kung nasaan ka. At hindi ka ba natamaan nung nakipag-enkwentro kayo? Mando, anong nangyari sa'yo, ha? I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ako, anak, may maganda akong ibabalita sa'yo. At alam ko na matutuwa ka rin. Ha? Tungkol saan ba yan, Inay? At ang saya ninyo? Oo naman, dahil tumawag na ang tatay mo at nalaman ko na ang dahilan kung bakit hindi siya nakatawag sa atin. Ano pong nangyari kay Itay? May masama bang nangyari sa kanila? Yan nga ang sasabihin ko sa iyo, anak eh. At tama yung naramdaman natin na kinabahan tayo. Nakipag-enkwentro sila sa maraming rebelde na lumusob sa kampo nila. Ano ho? Paano po nakaligtas si na Itay at ang kasama nila kung marami silang kalaban? Siyempre, nakatawag yung kasama nila ng backup at dumating kaagad. Kung hindi, baka may masamang nangyari na sa tatay mo.
Ha? Kung ganun, magpasalamat tayo sa Diyos, inay. Dahil pinakinggan niya ang panalangin natin para ligtas si Itay. Oo, anak. At sunod-sunod daw ang misyon nila para habulin at hulihin ang mga lumusob na rebelde. At wala raw signal doon sa kabundukan, kaya hindi natin siya matawagan. Oh, mahal. Salamat at nakatawag ka uli sa akin. Alam mo, may ibabalita ako sa'yo. Alam mo ba na masaya na ang inay ko ngayon dahil tumawag na si Itay? E di mabuti. Para hindi na mag-aalala ang inay mo. Pati ikaw nagka-problema rin yata. Syempre naman. Mahal ko ang Itay ko eh. Kung may masamang mangyari sa kanya, malulungkot ako. Dahil hindi pa namin nakakasama ng matagal ang Itay. Laging nasa mission eh. Talagang ganyan ang isang sundalo eh. Mayroon silang sinumpa na tungkulin sa bayan. At sa mga tao, kaya kailangan naggampanan niya yun. Kahit kapalit ng buhay niya. Kaya nga, sinabi ni Inay na maaga nang magretiro dahil ang tagal na rin niya sa serbisyo. Pero hindi pumayag eh. Ang sabi ni Itay, hanggat malakas ang katawan at walang deprensya, ay maglilingkod pa rin sa bayan. Talagang ganyan ang isang sundalo. Dapat sa kanyang tungkulin, kaya hayaan mo lang. Basta ligtas siya. Oo, Dante. Lagi kaming humihingi ng patnubay sa Diyos para kay Itay. Lalo na ikaw, dahil lagi kayong naglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya sana, ligtas ka lagi para matupad ang pangarap natin na bumuo ng isang masayang pamilya. Oh, inay, kumusta na kayo dito? Pasensya na kayo kung hindi ako nakadalaw sa inyo dahil nagka-problema ako doon sa asawa ko. Ay, mukhang masaya ka na, anak. Bakit? Tumawag na ba sa iyo si Bando at ligtas siya sa kapahamangan, ganun ba? Opo, inay. Alam ba ninyo na muntik nang napahamak si Mando dahil ang daming rebelde na lumusob sa kanila at nakatawag ng mga kasama nila para tumulong. Ano? Ay, talagang malakas ang dasal ninyong mag-ina. Kaya tinulungan niya si Bando para ligtas para sa inyong mag-ina. At makakasama pa ninyo ng matagal. Oo nga po, inay. Kaya nagpapasalamat kami sa Diyos dahil ang hiling namin ay pinagbigyan niya at hindi kami pinapabayaan sa anumang kailangan namin sa buhay. Ay, tama ka, Marita. Gaya ko. Hindi ako tumitigil na manalangin para pag may hiling ako, ay makakamit ka. Opo, inay. Yan din po ang pinapaalala ng apo niyo sa akin. Pag may problema ako, kaya natutuwa ako eh. Dahil yung hiling ko sa Diyos ay nakamit ko. Ligtas si Mando sa naging engkwentro nila sa mga rebelde. Ay, teka, ano bang kailangan mo? Sabihin mo lang, kung gulay, nako, marami nang pwedeng pitasin. O kaya manok, dumadami ng alaga ko. Kaya nagkakapera ako para sa ating pagagailangan. Salamat po, inay, dahil nag-iipon kayo para sa ating lahat. Masaya ako dahil
nakausap ko na si Dante. At siya ay nasa mabuting kalagayan. At hindi na rin siya nag-aalala sa akin nang sinabi ko na ilang linggo nang hindi tumawag ang Itay. Ngayon ay panatag na ang kalooban niya. Basta wala akong problema sa aming pamilya. Ewan ko ba? Lagi siya nagvi-video call ngayon. Bakit kaya? Naghihinala kaya na naglalakwatsa ako? O kaya namimiss niya ako? Pero lagi naman kaming nagkakausap. Ano ang dahilan? Sa loob ng isang araw ay 4 na beses siyang tumatawag sa akin. Baka naman ang alam niya ay nasa labas ako at nakikipag-jamming sa mga kaibigan ko. Pero gusto ko ang ginagawa niya. Dante, bakit nandito ka na? Akala ko ba 6 na buwan pa bago ka magbakasyon? Bakit? Ayaw ba akong magkita? Na ilang buwan lang kasama mo na akong mamasyal? Gusto ko. Kaya lang, nagtataka ako. Lagi rin na nagvi-video call ka sa akin. Sabihin mo nga, bakit ganito ang ginagawa mo ngayon? Huwag ka munang magtanong. Ang mabuti pa, samantalin natin ang magpakaligaya habang magkasama tayo. Lagi na lang akong nasasabi sa iyo, Lilian. Huwag, Dante. Ang sabi mo, mag-ipon ka muna. Saka tayo pakakasal. Kaya huwag mo munang gawin sa akin. Lilian, pagbigyan mo naman ako para alam ko na talagang hindi mo na ako ipapalit sa iba kapag may nangyari sa atin. Kaya, huwag mo na akong pigilan eh. Gusto kong ipadama sa iyo ngayon ang init ng aking pagmamahal sa iyo. Oh, Dante. Lilian. Dante. Ano ba tong hinahalikan ko? Naku, unan pala. Nakakainis. Akala ko, totoo na hinahalikan ako ni Dante. Yun pala, panaginip lang. Ay, naku, nabitin pa. Makabangon na nga, makainom ng tubig. Oh, Mando, tumatawag ka. Ay bakit? Ano bang sasabihin mo sa akin? Uuwi ka na ba? Hindi pa, Marita. Gusto ko lang makabawi sa hindi ko pagtawag sa inyo. O ano, kumusta naman kayo ni Lilian dyan? Ayos lang ang kalagayan namin dito. Ikaw nga dyan, mag-ingat ka palagi ha. Baka bigla na lang susupot ang mga kalaban ninyo nang hindi mo alam. Walang problema, Marita. Dahil naging alerto na kami kayo. At nagdagdag kami ng mga kasama para hindi nila kami basta-basta mapapasok dito sa loob ng kampo namin. Mabuti naman kung ganyan ang ginagawa ninyo para hindi kayo mapahamak. Lalo na ikaw, na balang araw ay magkakasama na tayo. At sana pagbigyan mo na ang gusto ko na magretiro ka naman do. At masulit ang pagsasama natin. Matagal ka na rin sa serbisyo. Kaya kami naman ang pagsilbihan mo na pamilya mo. Ayan mo, Marita. At pinag-iisipan ko na yan.
At susurpresahin na lang kita para tuparin ang hiling ko sa akin. Salamat naman kung pagbigyan mo ang gusto ko. Ayokong may masamang mangyari sa iyo sa mga misyon ninyo. Siguro, panahon na para kami naman ng anak mo ang iyong pagsilbihan. Pwede ba, Manto? Oo naman, Marita. Alam mo naman na mahal kita. At pinabayaan mo rin ako sa gusto ko na tuparin ang tungkulin ko bilang sundalo. Kaya, okay, Commander. Ikaw ang masusunod sa gusto mong mangyari. Ha? Totoo ba ang narinig ko? Ay naku, Mando. Ako na ang pinakabaligayang asawa pag nandito ka na sa piling ko. Mahal na mahal kita, Mando. Hoy, friend! Maalala ko, yung nobyo mo, lagi bang dumadalaw sa'yo sa bahay ninyo? Hindi naman, friend. Dahil may trabaho siya. Sabado at Linggo siya libre. Kaya 2 beses lang pupunta dito. Pero, lagi naman siyang tumatawag sa cellphone para kumustahin ako. Wala ka bang problema sa kanya? Pinag-uusapan na ba ninyo ang pagpapakasal? Ay, hindi ko naman siya problema, friend. Sinasabi na niya sa akin na gusto niyang magpakasal na kami sa susunod na taon. Pero, hindi pa ako handa eh. Ano? Bakit naman? O di mabuti yan para sigurado ka na hindi na siya maagaw ng ibang babae. Nako, mahirap ang may asawa, friend. Gaya ng mga nakikita ko, wala pang 5 taon, losyang na ang babae. At saka di pa ako nagsawa sa buhay dalaga. Kaya ikaw naman, gusto mo bang pakasal na kayo ng nobyo mo? Parang nagdadalawang isip pa ako eh. Syempre, pag nagpakasal na kami, hindi na ako makakagala. At kung nagkaanak na kami, naku, marami na akong gawain sa bahay. Pag-aalaga ng anak at pagsisilbihan pang asawa. Yun din ang naiisip ko eh. Kaya takot pa akong mag-asawa. Baka malosyang pa ako, no? Gaya ng nakikita natin na marami ang anak ay hindi na maalagaan ang sarili. Inay, tumawag ba ulit ang itay? Sana naman makausap ko rin siya. Hayaan mo, anak, at sasabihin ko sa kanya. Hindi naman pwede na tawagan siya ngayon dahil nasa kampo ang tatay mo at may ginagawa sila kung papaano nila mahuli yung mga lumusob sa kanila. Talagang namiss ko na ang itay, Inay. Buti pa kayo at 2 beses nang nakakausap ang itay. Nasaan na raw ang itay ngayon? May mission pa ba sila? Wala naman siyang sinabi, anak. Pero ang sabi niya sa akin, malapit na natin siyang makasama. Ganun ba, Inay? Sana, bago ang Pasko, ay nandito na ang itay para maranasan ko rin na kasama siya. Yun ang sabi niya. Pagbibigyan na raw ang hiling ko sa kanya eh. Kaya masaya ako, anak, na makakapiling na natin ang tatay mo sa wakas. Ganun din po ako, Inay. Mula pagkabata, madalang ko nang makasama ang itay. Kaya nainggit ako sa ibang bata kung kasama nila ang kanilang daddy at mami. At sabihin pa na hindi ko tatay ang itay ko. Kamag-anak lang ninyo na dumadalaw sa atin, Hayaan sabi. mo at mapapatunayan mo pag nandito na ang tatay mo na siya talaga ang iyong ama at magiging masaya ang Pasko natin sa taong ito. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at
Dante, bakit malungkot ka? Ano bang problema mo? Sabihin mo sa akin. Baka matulungan kita. Sana huwag kang magalit sa akin, Lilian. Magpapaalam na ako sa'yo. Baka matagalan ako siguro ba mo makabalik dyan. Sana maunawaan mo ako. At lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Dante. Teka, saan ka ba pupunta? Sabihin mo, para hindi ako mag-alala sa'yo. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Malalaman mo rin. Mag-ingat ka lagi at sana huwag mo akong ipagpalit sa iba. Aalis na ako, Lilian. Dante, huwag mo akong iiwan. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na lumayo ka sa akin. Dante, huwag! Huwag! Ano kaya ang ibig sabihin ng panangip na yun ni Lilian? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Lilian dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.